Sa mga kapadyak, sa video na to, may i-unbox tayo na bike dito. Itatayo natin itong Trek na hindi ko alam kung anong model. Ngayon pa natin malalaman pag na-unbox na. Ito nga palang bike na to, galing to sa Bisikleta Buen Viaje. Ngayon meron silang ongoing na sale promotion, Christmas promo nila. For more info, pwede nyo i-visit yung FB page nila tsaka yung website nila. Link lalagay ko dyan sa description. Kung mag-order kayo dun sa website nila, dun sa online shop ni Bisikleta Buen Viaje, pwede kayong gumamit ng coupon code na ANLIAHON para maka-discount kayo sa shipping. Magkano rin yung shipping. Pag bibili kayo ng, halimbawa, ito, ganito. Bibili kayo ng bike. Free shipping na yun, basta ginamit yung code na yun. Or parang any other parts din natin. Ito sa akin. Silyado pa to. Natin sirain. Kasi babalik ko din to eh. Nakalagay dito, a better box for a better planet. Ganda! You know, silip lang muna. Binuksan niyo yung box ayun nakalagay. Ano ba to? Uy! Dropper post. Post tsaka saddle. Tsaka muna sa baba. Tapos ano ba? Pwede matanggal. Cover lang pala yun. Daming daming mga palaman na karton. May mga palaman pa niyan. Safe na safe talaga. So kung orderin niyo sa malayo tapos Trek bibili niyo nakabox, panatag na kayo na hindi magagasgas yung bike. Safe yan. Ito yung small box. Buksan natin ito mamaya. Andito yung mga accessories, mga small items. Baba muna natin dyan. Tapos, I think pwede ko nang tanggalin to. Taba ng gulong ah. Kaya ko ba to? Try natin. Yun o. Wala naman ng ibang laman tong box. Nice, ang ganda ng kulay. Panalo to. Sirain ko na yung mga zip tie. Ay, hindi, sayang. Ang taba nito mga zip tie. Ay, sirain. Sisirain ko na sana yung mga zip tie. Kaso lang, nang hinayang ako, matataba yung mga zip tie. Hirap eh. Kailangan ko muna matanggal tong gulong. Hindi maganda na magkaklamp ka ng frame sa bike stand, pero kung ipapatong lang, okay lang naman yan. Hindi ka naman ikaklamp. Para mas makita natin ang kanyang kagandahan. Uy, mayroon ng may chainstay protector na. May nakalagay pa na ganito para hindi umikot yung crank tsaka gulong. May FSA crankset. Ganda talaga ng pinturo. Grabe yung balot ni Trek, oh. Balot na balot. Lahat meron eh. Para safe. Ultimo yung lever, oh. May tape pa. Kakabit ko muna itong handlebar. Saka ko siya bababa ulit. Oh, hindi na siya balance. Again, hindi naman siya nakaklamp na mahigpit. Kaya safe pa yan. Siyempre, tanggalin natin tong faceplate. Uy, yung faceplate nito, dalawang magkahiwalay. May grasa na, tsaka thread locker. Tama naman ang kanyang cable routing. Mukha namang walang issue sa cable routing. Yung iba kasi, pang UK yung cable routing. Hindi obra sa Pilipinas. Pero Trek, US brand naman ng Trek eh. Kaya okay dito. Tama to. Gigit na lang natin. Saka na natin naayusin ang kanyang setup, orientation at tilt. Importante lang magitna siya. May mga faceplate na gusto dikit yung isa sa taas or sa baba. Pero usually, pag walang instruction na ganun, dapat pantay lang yung yung space dito sa space sa baba. Ganun lang. Yung sa isa kasing stem eh, may instruction na dapat dikit yung isa. Tapos bahala ka na dun sa isa kung ano. Dapat dikit yung parang sa taas ata. Dito, wala naman. So papantayin lang natin. Di pa gitnang-gitna yung bars nito eh. Saka natin ayusin. Tsaka yung paghihigpit dito sa mga bolts, alternating. Huwag mo isasagad ng higpit kaagad yung isa para balanse siya. Yan, parang ganyan. Ganyan lang. Yan, hindi na siya umiikot. Pero maluwag pa yan. Hindi pa yan nahigpitan ng ayos. Ito naman, kakabit ko to. Ito yung clip para sa brake cable. Ipoporma na rin natin. Tapos saka natin kakabit yung brake caliper. Saktong higpit lang kasi maliit lang yung alin nito eh. Madurog mo pag hinigpitan mo ng sobra. Basta yung hindi lang siya maglulus. Tapos ito yung kanyang brake caliper. May adapter na nakasama. May pang-ipit dito para hindi magsara to. Kasi pag napiga yung lever, magsasara to. Hindi babalik. Kaya meron ng ganito. Bubolt ko lang to. Nakaporma na naman siya. Saka natin higpitan pag nalagay yung gulong. Check na natin kung anong laman nito. Dito siguro yung axle. Kasi kailangan ko ng axle sa harap eh.
Oh, may pedal na nakasama. Ordinary lang, plastic, pero pwede na. No, maganda pa rin palitan to kasi hindi pa to cartridge bearing. Mas smooth yung ikot pagka cartridge. One up, ipalit nyo. Quality na pedal yan. Available din sa bisikleta ba yung biyahe. Ito yung hinahanap ko. Axles, pangarap. Tapos, manual, kasama suspension manual, si Santor, manual din. Manual nino to. Manual ni Shimano pala to. Pag-ship. Ito naman ay booklet ni Trek. Manual. Yun na. May manual siya. Information sa warranty, andito na din. Kung first bike mo tong Trek, wala akong pa masyadong alam sa bike, kaya makakatulong sa ito. Dito na yung mga info na dapat mong malaman. Ito yung remote. Ang same dun sa remote nung Habit Trans-X ata. Ang ganda to. Cable, siguro sa dropper. Wala kasi yung dropper na nakalagay pa na cable. And then, zip tie na extra. Saan kaya to? Yun. Lagay natin itong axle. Yan, natin higpitan. Kasya kaya dito sa bike stand. Ang lapad ng gulong niya eh. Kasya naman. Tapos, tanggal ka na to. You know, Trek Roscoe 6. Trek ang brand, Roscoe 6 ang model. Yung kulay niya ay metallic, shiny na purple. Nag-iiba-iba ng kulay depende sa tama ng liwanag. Minsan blue, minsan purple. Ganun yung design ng paint niya. Kaya ang ganda. Ito naman, need nating ikabit. Ayan, dropper seat post. Hindi ko pa nakita yung spec sheet nito pero ito ay mukhang Trans-X na dropper kasi same din sa isa kong bike eh. Ganito rin yung remote. Walang branding sa dropper pero si Trans-X yung gumawa. Papalabasin muna natin yung cable dito sa ibabaw. Oh, yun lang. Mayroong mounting para sa battle cage. Dapat wala na yan eh pag naka-dropper. Hanggang dito lang natin maisusok yung dropper. Which is okay lang naman pala. Sakto lang. Okay lang pala yun. May supplied na cable pero hindi pa nga lang nakakabit. Ikaw pa yung magsusuksok. Dito sa Trans-X na dropper, wala siya nung parang barrel na nilalagay. Gagamitin natin yung ulo mismo nung cable para ikawit dito. Tapos lalabas yung kabilang side dun sa remote. Madali naman siyang ipasok bago yung cable. Ginagawa dito ay yung ulo niyan, ikakawit mo dito. Dun, madali lang naman siya. Lagay mo lang dyan, kawit. Yun na yun. Yun na. So, babataan mo na lang yung kable. Yun na. Pwede ka na ilagay. Yan. Yan yung pinakasagad na baon niya. Mukhang sakto naman na yung taas niya. Ipito natin dito. Hindi dapat nihigpitan ng sobra yan. Kasi sa experience ko, pag sobrang higpit yan, parang naiipit yung mechanism ng dropper. Nahirapan siyang umangas. Ito yung dulo ng cable. Ipwesto na natin yung remote ng dropper. May na pala nilagay ito sa bars. Anahin na pala natin to. Madali lang naman siyang ilagay. Yun yung nagustuhan ko sa remote natin. Saktong cable tension lang. Tapos ipitin na natin yung cable. Gamit to. Kahit medyo maluwag siya, pwede pa naman ma-adjust dito sa barrel adjuster. Yung cable tension. Tapos pwede ko na ikabit. Maganda dito. Hindi mo na need tanggalin to para malagay mo yung lever. Kasi open clamp siya. Yan na. Nabubuka siya. Yung extrang cable tie, saan kaya ginagamit? Dito kaya. Nakaka-OC lang magkaiba ng haba yung testing. Uy, gumagana. Uy, yung maganda sa Trans-X na to eh. Mabilis siyang bumalik pero hindi naman yung sobrang bilis na kung humataw para makakabasag ng itlog. Nice. Okay. Sarap pa ng piga ng lever nito. Pedals. Baka hindi ko na ikabit tong pedal kasi for bike check lang naman tong bike na to. Hindi naman to sasakyan. Tsaka ba matukso lang ako nasakyan tong bike na to. May reflector nakalagay. Pwede mo siyang tanggalin. Ito kasi required kasi sa mga bike may ganyan para mabenta. Parang may regulation eh. Tsaka ito may ganyan. Pati pala to. Yan, pwede mo rin tanggalin yan. Pero di ko natatanggalin dito kasi itong bike na to, bike check lang natin to pero sa ibang video na natin gagawin. May nakalagay pang ganito kay Trek para hindi magasgas yung lever. Sentro na lang to. Madali naman na isentro yan. Meron pa nito. Quality talaga pag Trek. May emblem pa na aluminum. May butas dito. May lalabasan dito. Kung gusto mo siyang 2x, pwede pa. Kaya lang, 1x. Solid na naka 1x dito. Pwede na yan. Ngayon lang ako nakakita ng gantong style. Hindi to ISCG 05.
Pero pang chain guide yata. O direct na. Diyan mo na ilalagay yung sa chain guide. Ang liit pati ng chainring nito. Para saktong-sakto talaga sa setup ng gulong nito. Yung gulong nito, malaking gulong nito eh. Ito yung tinatawag na plus size. 27.5 by 2.8 yung nakastock sa kanya. Pero kung iti 3.0 mo, walang problema. Pwede. Size nito medium. May dalawang bottle cage mount. May support dito. May kabitan dito ng rear rack kung gusto mo i-setup siya ng adventure bike or bike packing, touring, ganun pwede. Yan o, may mount din dito. Tapos, naka-Diore na siya na setup. Pedals na lang ilalagay dyan, ready to ride na yan. Need din palang hanginan yung gulong, malambot siya. Gagawa natin ng bike check video to. Abangan nyo na lang sa susunod na episode. Kung plus bike yung natitipuhan nyo, yung may malapad na gulong, like eto, 27.5 by 2.8. Baka makonsider nyo tong Trek Roscoe, available to sa Bisikleta Buenviaje. Pwede nyong orderin via FB page nila, i-message nyo lang yung Facebook page nila. Link lalagay ko dyan sa description. Tsaka magkakaroon din daw sila ng bagong branch. Bisikleta Buenviaje Mindanao branch. Not sure kung open na upon posting this video, pero yun yung sabi sa akin. Bali, meron sila sa Las Piñas, sa Iloilo, tapos sa Mindanao. Yung palang Christmas sale promo nila, ongoing na November 15 until December 31. Madami silang mga na-sale na mga bikes, mga frames, mga bike parts. I-check nyo na lang. Pwede nyo tingnan lahat yun. May price na nakalagay sa website nila. Link lalagay ko dyan sa description. Kung gusto nyo mag-order, pwede dun na sa website, or pwede rin mag-message kayo sa Facebook page nila. Kung sa website kayo mag-order, maganda doon. Pwede kayong gumamit ng discount code or coupon code. Gamitin nyo lang yung code na Anliahon para makalibre kayo ng shipping. Free shipping na. So kung halimbawa ganito, bibili kayong bike. Free shipping na yan. Kahit nasan kayo, yun yung maganda doon. Siyempre, daming mga naka-sale. Makikita nyo naman lahat doon. Madali na magtingin-tingin kasi sa website nila yung presyo andun na. Hindi na kayo magtatanong. Kaya yun, check nyo na. Link nandiyan sa description. Kung hanap nyo naman, Fox na fork, naka-sale din yan sa Bisikleta Buenviaje. Click nyo lang yung video na yan para mapanood nyo. Tapos, kung gusto nyo naman, Dartmoor na frame, ayan din. Pwede nyo panoodin yan. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.